Liya, sige na. Imulat mo ang mga mata mo. Mangiyak-ngiyak na akong patuloy itong binobomba sa dibdib at panay ang pagbuga ko ng hangin sa bibig nito kahit hindi ako sigurado kung nakakatulong ba ako, kung buhay pa ba ito. Pero hindi ako nawala ng pag-asa at ipinagpatuloy ang pagsi-CPR ko sa kanya. Sige na, Liya. Kaya mo yan. Umising ka. Tumaragasan ang luha ko sa halo-halong emosyong nararamdaman ko pero nananaig ang kagustuhan ko masagip ito. Nanigas ako na bigla itong mapaubo at sumuka ng tubig. Liya, salamat, buhay ka. Napahagulhol ako mahigpit itong niyakap na nanghihina. Salamat din, Alex. Hindi mo ako pinabayaan. Hinihingal nitong sagot. Binuhat ko na ito sa aking likuran at naglakad palabas ng kinabagsakan naming lawa. Mabuti na lang at tinantanan na kami ng mga kidnappers sa pag-aakala nilang natuluyan na kami ni Liya sa pagkakahulog sa malalim na bangin. Mabilis ang mga yabag kong nilisan ang lugar kasabay ng pagragasan ng luha ko. Wala na si Lolo. Dahil sa akin, namatay si Lolo. Kung hindi ko siya tinawag na may ililigtas kaming batang nakidnap, ay buhay pa sana siya hanggang ngayon. Nakahinga ako ng maluwag nang sa wakas ay nakalabas na kami ng gubat. Nakatulog na rin si Liya sa likod ko at kitang hinang-hina na ito, kaya tumuloy kami ng bahay. Alex, saan ka magaling na bata ka? Gabing-gabi na. Sino to? Gimbal na bulalas ni Mama nang mapagbuksan ako ng pinto at kinuha sa akin si Liya. Mama, si Lolo. Natigilan ito pagkalapag kay Liya sa sofa at namumutlang nilingon ako. Napakagulhol na akong ikinaalarma nito at kagad akong niyakap ng mahigpit. Wala na si Lolo, Mama. Pinatay siya sa gubat kanina. Kasalanan ko kaya siya namatay, Mama. Napakagulhol itong masinigpitan ng pagkakayakap sa akin. Bakit ha? Umiling-iling akong kumalas dito at nilingon si Liya na walang malay. Siya naman paglabas ni Papa sa kanilang silid na bakas ang pagtataka. Kasunod si Lola. Nagpunta po ako ng parola. Nakita ko po siya doon sa taas na nakakulong sa isang silid. Kinidnap po siya kaya nagpatulong ako kay Lola na iligtas siya pero naubutan nila kami kaya po binaril ng matanda si Lola sa harapan namin. Nahulog kami ni Liya sa lawa kaya kami nakaligtas. Humihigbing paliwanag ko na ikinagimbal nila lalo na si Lola. Ma! Napaangat ako ng mukha at salo-salo na ni Papa si Lola na walang malay. Kaagad na kaming gumayak paluwas sa bayan para dalhin si Lola at Liya sa kalapit na ospital. Pero dead on arrival si Lola dala ng pagka-atake niya sa puso. Nagkamalay din si Liya kaya natawagan nito ang kanyang kamag-anak na kaagad dumating ang lolo at ilang batalyong bodyguards nito. Malia! Oh, thank God you're safe now, Iha! Napahagulhol itong niyakap ng mahigpit ang apo na nakaupo na sa hospital bed nitong binabantayan namin ni Mama dahil si Papa ang nag-handle sa katawan ni Lola sa morgue. Nagpadala na rin sila ng pulis sa parola para mahanap ang katawan ni Lolo at maimbestigahan ang mga nangyari doon. Grandpa! Humihigbing pagtawag nito sa kanyang lolo na umiiyak ding yakap-yakap ito. Did they hurt you, Iha? Did you recognize who they are? Umiling-iling itong napatitig sa lolo. Grandpa, they're almost raped me. What? Namutla itong natigilan sa ipinagtapat ng apo. If Alex and his Lola doesn't came at the right time, they raped me, Grandpa. I'm so scared, Grandpa. They want to kill me after getting the ransom from you. They also killed Alex's Lola in front of us. What should I do, Grandpa? Someone died because of me. He sacrificed his own life just to save me.
Nanginginig ang boss nitong pagtatapat sa lolo nitong natigilan sa mga narinig. Mapait ako napangiti at yumakap kay mama na tahimik na umiiyak. Wala na si lolo at lola dahil sa akin. Kung sana ako na lang ang nagligtas kay Leah, sana hanggang ngayon buhay pa ang grandparents ko. You must be Alex. Napatingala ako sa lolo nitong lumapit, nakasalukuyang kinakamayan si mama, na tahimik ding umiiyak, kaya ako. Pilit akong ngumiti at humarap dito nang nakiupo na ito at hinaplos ako sa pisngi para pahirin ang luha ko. You're so brave, young man. I owe you Malia's life. How can I repay you? Umiling akong ikinakunot nito. Umaba na din si Leah sa kama at lumapit sa amin na nagpakandong sa lolo nito. Grandpa, I've made a promise to Alex and to his lolo. Anito na ikinatunghay sa kanya ng lolo nito. And what is it, Iha? Namula ako at hindi makatingin sa lolo nito ng diretso nang hawakan ni Leah ang dalawang kamay ko na ikinatigil ng dalawang matanda. I'll marry him someday, Grandpa. That's what I promise. I owe them my life, Grandpa. Please look after Alex while we're still young. Promise me, Grandpa. You'll look for him when we grown up, huh? Napalunok itong pilit ngumiti sa apo na nakatingala na sa kanya at napatangu-tangong ikinahinga ko. Akala ko'y hahadlang ito pero matamis pa itong ngumiti sa apo at sa amin ni mama bago ako binalingan. Kaya mo bang intayin ng apo ko, Alex, iho? Anitong ikinatangu-tangu ko. Napalapad ang ngiti nitong hinaplos ako sa ulo. At the right time, iho, we'll meet again. And I'm hoping that you still remember this night. Huh? Opo. Grandpa. Tatandaan ko po. Naiwan kami ni Leah dahil nag-uusap-usap muna ang matatanda sa labas tungkol sa nangyari kay Leah at sa pagkakasundo sa amin pagdating ng araw. I'm sorry, Alex. Ha? Bakit? Napahigbi ito kaya niyakap ko para aluhin. Your lolo died because of me. Kumalas ako dito at pinahid ang luha nito. Namumugto na rin ang mga mata nito at namumula maging ilong at pisngi sa kanina niya pang pag-iyak. Makinig ka, ha? Hindi ka namin sinisisi. Hindi kita sinisisi at hindi ko naman pinagsisi ang iniligtas ka namin. Huwag ka nang malungkot, Leah. Basta huwag mo kong kalilimutan, ha? Pilit itong ngumiting tumango-tango at napasmakis sa mga labi kong ikinainit ng mukha ko. Napatikim ako ng mga labing ikinahagikik nito. I love you, Alex. Lalo akong namula sa isinaad dito habang matamang nakatitig sa akin ang ngayon nangungutitap niyang mga mata. I love you too, Leah. Nahiyang sagot ko na napapakamot sa batok. Ayan ha, you're my boyfriend now, which means you're mine now from this night until your last breath, Alex. Bakas sa magandang mukha nito ang kaseryosohan na ikinangingiti at tango ko. Napataas pa ako ng kamay pero hinawakan niya ito at pinagdikit ang aming hinliliit at hinlalaki. Promise? You'll wait for me? I promise, Leah. Hihintayin kita. Napabalikwas ako sa pagkakahimbing. Pupungos-pungos pa akong napaupo ng kama at nakitang mag-isa na lamang ako. Umangon ako at dumiretso ng banyo para makaligo. Halos mag-uumaga na akong nakatulog kaya naman tinanghali na tuloy ako. Gusto ko pa sanang ilibot ang asawa ko dito sa isla para malihis ang nakaraang naalala nito. Napapilig ako ng ulo nang marinig ang mga pamilyar na boses sa baba na nagkakaasaran na naman. Natigilan ang mga ito nang mapansin akong bumababa ng hagdanan. Good morning, handsome. Did you miss me? Napakamot ako ng batok at nahihiyang umiti dito. Tumayo na ang mga kasama nito at humalik sa pisngi ko na napapahagikik dahil pinaniningkita na sila ng asawa kong hawak-hawak ni Kate at Jessica sa kabila ang braso nito. Good morning to Erica. Bulero ka pa rin. Napakamot ito sa batok ng batukan ni Danica at ito naman ang sumunod na humalik sa noo ko sabay ngisi kay Leah na naniningkit pa rin ang mga bata sa amin. Hindi tuloy ako makatingin dito dahil sa kapilihan ng mga kaibigan nito. Good morning, Daddy. Ang yummy talaga.
Natatuwang komento nito na napahaplos pa sa bicep ko dahil naka-white sando at black cargo shorts lang ako. Good morning to. Alanganing bati ko. Ang pipili talaga. Morning baby boy. Lalo kaya itong gumugwapo sa paningin ko. Napaiktad ako sa pagbati at lapit ni Karina na humalik din sa pisngi ko at pasimpleng yumakap. Tatawa-tawa ang mga ito sa pagkakatuod ko at lumapit sa kinaupuan ng asawa ko. Napapangisi pa ang mga ito sa asawa kong kitang nanggigigil na sa kanila. Binitawan na ito ni Kate at Jessica pero agad ding dinakma ng tatlo sa akmang pagtayo nito. Sunod-sunod ako napapalunok ng dahan-dahan na ang mga ito lumapit sa akin. How are you baby? Nakakamiss naman ang hiding yummy hobby ni Bonavista. Naligas ako sa paglapit ni Jessica na napayakap sa tagiliran ko na nakaharap sa asawa ko. Idinantay pa nito sa tiyan ko ang palad na napapapilantik ang mga daliri sa mga muscles ko sa tiyan at sinusundot-sundot ang mga iyon. Babalian kita ng mga daliri mo. Bitiwan mo yan. Napahagikik lang ang mga ito sa pagbabanta ni Leah na hawak-hawak ni Erica at Danica sa kabila ang braso at nakayakap naman si Karina mula sa likuran nito kaya hindi makatayo. Bakit? Paplos lang? Ang damot ha? Hayaan mo, kapag nahanap ko na ang dawan ko, papahaplos ko rin ang mga muscles niya sa'yo. Nakangising saad nito sa nagpupuyos kong asawa. Naghihiyawan pa ang mga ito nang yumakap si Kate sa akin mula sa likuran at ipinatong pa ang baba sa balikat ko. Langhiya del mundo, sobra na yan! Walang ganyanan! Pag-aalburuto ni Leah dahil humahaplos-haplos na ang dalawang kamay nito sa tiyan ko. Napapahagikik maging ang apat na tila nag-e-enjoy asarin ang asawa kong umuusok na ang ulo sa kapilyahan ng mga kaibigan nito. How's your wound, sweetie? Does it still hurts? Malambing pang bulong nito sa punong tenga ko. Nabahagyan din ang pian nito ng munting halik na ikinanigas ko, lalo na't napatayo na si Leah pero muling hinila ng tatlo, paupo, habang nagkakahagik-hikan ang dalawang dilag kong katabi. Mas okay na. Ang pili mo talaga. Babalatan ako ni Leah ng dahil sa'yo. Napahagikik ito sa pagpigil ko sa dalawang kamay nitong nasa kabila ang dibdib ko na nakalamas. See? Umuusok na ang butas ng ilong ni Bonavista. I told you, she loves you too. Nagpapakipot lang ang baliw kong kaibigan. Bulong pa nito at maring humalik sa pisngi ko bago bumitaw na ikinahiyaw ng apat niyang kaibigan. Maliban sa asawa kong nagngingit-ngit na ang mga ngipin at pinaniningkitan ng mga ito. Napatakbo ang mga ito palabas ng bahay nang makawala si Leah sa pagkakahawak ng tatlo. Maging si Kate at Jessica ay tatawa-tawang tumakbong palabas. Honey, good morning. Pinaningkitan ako nito na ikinangawi ng matamis kong ngiti. Ikaw? Natatawa kong sinalubong ang mga labi nito ng masuyong halik sa pagsisimula nitong mantalak sa akin. Wala akong kasalanan. Nagagalit na naman ang honey ko kaya aga-aga. Paglalambing kong kinabig itong payakap. Hihima ko napangiti nang gumanti din itong yumakap sa akin at bahagya pang kumagat sa balikat ko na ikinabitaw at bungis-ngis ko. Huwag kang naglalapit sa kanila. Alam mong may sayad ang mga yun eh. Lalo na kay Erica at Kate. Pagbabanta pa nito. Opo. Napangiti na ito nang humalik ako sa noon nito at inakay palabas ng bahay. Napanganga ako ng mabungarang parang piyesta sa dami ng pagkain na kahain dito sa bakuran ng bahay. Nandirito rin ang mga pinsan naming namamangha sa 5 kaibigan ng asawa ko. Anong meron dito, honey? Nagkibit balikat naman itong inakay ako pababa ng hagdanan. Sabay-sabay pang napalingon ang lahat sa amin na may malapad ng ngiting iginagawad sa aming mag-asawa. Napakurap-kurap ako ng hilahin sa kamay ni Ate Chelsea, Leah at maging 5 kaibigan nito na pinagkakaguluhan na nilang nagpapakuha na ng picture sa anim. Napapailing na lamang akong nilapitan ang mga pagkaing nakahain sa pantatluhang mesa at nagsimulang manlantak sa naglulutangang tempura at sugpo. Matapos namin kumain ay magkakasama na kami naglibot ng isla sakay ang bangka. Bakas ang pagkamangha sa mga ito at kanya-kanyang kinukuhanan ang mga nadadaanan naming tanawin. Napayakap ako sa asawa kong busy rin sa pangunguhan ng larawan. Smile, hon. Napadilat ako ng mga mata at nakatutok na pala sa amin ang hawak nitong camera.
Bumalik ako sa pisngi nito na ikinangiti nito at shoot! Pinaulit pa nito ang kuha namin. Pero this time ay siya na nakahalik sa pisngi kong ikinalapad lalo ng ngiti ko. Hoy, Buena Vista! Huwag ka man PDA! Ihulog ka namin dyan! Napabitaw kami sa halikan namin ng asawa ko sa sigaw ni Erica na nagbabanta. Minisian pa ng asawa ko ang mga ito at pinakitaan ng middle finger nitong inantihan din ng 5 kaibigan. Naiiling na lamang ang mga ito nang yumakap sa Leah sa tagiliran ko. Napapahaplos sa tiyan ko. Wala kasing dalang cuffling ang mga ito ngayon. Himala nga na hindi binitbit ni Kate si Charles. Nakakailang tuloy na kasama silang 6 at nag-iisa akong lalaki. Pakiramdam ko isang maling galaw ko lang ay 6 na Diyos sa amanlilitis sa akin. Hindi pa naman basta-bastang Diyos sa mga ito dahil may kakambal namang pagkademonyita ang attitude kapag kinanti mo na isa sa kanila. You okay, honey? Pilit itong umiti at tumango. Nakayapos pa rin naman ako sa bewang nito mula sa likuran habang pinagmamasta ng mga isla na nadadaanan. 2 oras pa kasi ang lalakbayin bago kami makarating sa kabilang isla kung saan ang cave at talon na destinasyon namin. Alex, Bibi, be fair naman. Napalingon kami ni Leah sa malambing na pagtawag sa akin ni Erica. Iniabot nito ang kamay dahil nauna kami ng asawa kong bumaba ng pampang pero binawi ng asawa ko ang kamay kung iaabot ko sana para alalayan ang mga ito. Let's go, hon. Malalaki na ang mga yan. Napataas ng kilay ang mga ito sa isinaad ng asawa ko na may tonong pagmamaldita at hinila na akong palayo na ikinahalakak ng mga ito. Hoy, Malia Buena Vista! Baka tatandaan mo ang araw na to. Sigaw pa ni Erica kaya muli kaming napalingon sa gawin nilang ngayon nagsitalon na sa bangka. Oo, tandang-tanda ko ang araw na to. Kagantihan kayo ni Malia, baka akala nyo. Ganting sigaw nitong napaduro-duro pa sa mga kaibigan na nakangisi sa aming magkayakap ni Leah. Kung magbonding ang mga ito hindi mo akalaing tagapagmana sa uri ng kilos lalo na sa pananalita. Hindi mo makikitaan ang kaartihan at higit sa lahat ay hindi mapagmataas sa kapwa. Kaya siguro magkakasundo silang 6 dahil halos iisa lang naman ang katangiang meron sila. Kahit palagi silang nagpapasaringan, batukan, salusan at kung ano-ano pa ay napakasolid naman ang friendship nila. Sa hirap man, peligro o katuwaan ay sama-sama silang 6 sa lahat ng bagay. Anong meron dun? Napalingon kami sa isinaad ni Jessica at napasunod ng tingin sa inginuso nito. May mga nakahilera pa rin namang mga stall dito sa malapit sa pampang na mga nagtitinda ng souvenir. Mangkukulam yata yung ale. Usyoso ni Karina nakatikim ng batok sa 5, kaya pinanlakihan niya ng mga mata ang mga kaibigang nakangisi dito. Problema niyo? Asik nitong napaayos ng buhok. Inakbayan naman ito ni Jessica at iginiya na sa kumpulan ng mga tao na sinundan namin. Kaga, ano mang kukulam? Mababarang yun. Natatawang saan ni Danica na nakatikim din ng batok sa mga kaibigan at muntik pang matisod sa sabay-sabay na pambabatok ng mga ito. Aray ha? Kailangan bang sabay-sabay? May halong panggigigil nitong asik na ikinahagikik ng mga ito, maging ng asawa kong ine-enjoy mambatok sa mga kaibigan. Baliw ka kasi, anong mababarang? Mukhang albularyo yung ale. Napabaling kami kay Kate na nakangising aso at tumalukip pa na nakatikim din ng pambabatok sa mga kaibigan. Nang magaling ka pa, Del Mundo. Mali naman. Hindi yun albularyo, no? Manguhula. Natatawang pagkatama ni Leah, as if hindi niya ako tinanong kung anong ginagawa ng matabang ale sa stall nito na pinagkukumpulan ng mga turistang tulad namin. Akmang babatukan din siya ng mga ito nang iumang niya ang kamao. Hep hep, papayagan ko kayong batukan ako kung mali ako. Nito kaya nagtinginan ang 5 na bumaling sa ale. Erica, puntahan mo nga kung manghuhula yung ale. Ani Karina. No way, ba't ako? Si Jessica na lang, siya naman ang nakapansin eh. Nanlaki pa ang mga mata nitong itinuro ang sarili kaya tinaasan siya ng gilay ng mga kaibigan. Ayoko, si Danica na lang. Pagpasa nito kay Danica na napakurap-kurap. Bakit ako? Si Kate na lang. Abot, lalong bakit naman sa akin niyo ipapaalam? Kung ano ba yung ale? Hoy, Buena Vista, ikaw magpunta doon. Hindi yun ang iinggit kang yakap ng yakap dyan sa honey mo. Pasa nito na ikinabungis-ngis ko. Tara na nga,
Tayong lahat na lang para walang lugi. Pag-awat ko sa pasahan nila dahil paniguradong hindi rin naman lalapit doon ang asawa ko at ipapasa lang din sa iba. Namamanghang nagsihawi ang mga tao pagkalapit namin sa kubo nung manghula. Napapasingha pa ang mga tao ditong napatulala sa anim na Diyos ang kasama ko. Ano ang sa inyo mga ma'am sir? Ani ng Ali na napatayo mula sa kanyang mesa, kaharap ang isang bolang kristal. Puno pa ito ng accessories sa katawan. Hulaan niyo po. Napahagikik pa ang mga ito sa pabalang na sagot ni Kate. Napailing naman ang Ali at mukhang hindi naman na-offend at muling umupo na dinampot ang barahan nito. O sige, marami ako nakikita sa inyong 7. Pumila na kayo isa-isa at babasahan ko kayo. Nakangiting saad nito kaya nagkatinginan ang mga itong tila nagtuturuan na naman kung sino ang mauuna kaya ako na nagpresenta. Ako na muna ate. Matamis itong umiti at tumango na inilahad ang kamay na tila. Pinapaupo ako sa silyang kaharap lang nito. Pinalasa pa nito ang kakaibang uri ng barahan nito at pinahugot ako. Pumili ka ng 3 iho. Kabado akong pumili na iniabot sa kanya. Nagsilapit na rin ang 5 sa amin ng asawa ko na nakikiusyoso sa ginagawa ng manghuhula na tila binabasa ang mga card. Kita ang saya dito pero may halong pangamba. Hinawakan ako nito sa kamay na tila binabasa niya rin ang palad ko. Napakaseryoso. Mag-asawa kayo, tama? Namilog ang mga mata namin at nagkatinginan ni Leah na bakas ang pagkamangha. Tumangutango akong pilit nitong ikinangiti at binalingang binasa ang palad ng asawa kong ramdam kong napaiktad. Napapalunok kami nang napahinga ito ng malalim at bakas din ng iba't ibang emosyon sa mga mata nito. Napatingin pa ito sa 3 card na nakalapag sa lamesa. Fate, Death, Love. Unang kinuha nito ang card na may nakasulat na Fate. Tadhana ang nagdala sa inyo sa isa't isa. Mula umpisa, kayo na ang nakatadhana. Napasinghap kaming namamanghang napatangu-tango ng asawa ko. Wow, it's legit. Bulalas ng asawa ko ikinatigil ng 5. Wait, what do you mean, Leah? Ani Erica nang inisian nito. Alex is mine from the very start. Erica, ganoong kasimple. Ani to na ikinaismid ni Erica. Natahimik kaming muli nang ang kasunod na card na ang kinuha nito, ang Death. Pero may namatay at mamamatay pa lang dahil sa pagmamahalan niyo. Napatayo si Kate at nahampas pa ang lamesang ikinapitlag namin, lalo na ako. Bullshit! Don't say that! Oo, may namatay na dahil sa amin but damn it! Huwag mo naman sabihin may mai-involve pang ibang buhay. Singhal nito. Kalma, ano ka ba? Pag-aalo kong muli iginiya ito paupo. Pasensya na iha. Yun naman kasi nabasa ko sa palad ng asawa mo at sa palad mo. Hindi sa tinatakot ko kayo pero marami pa kayong pagdadaanan na mas malala sa mga napagdaanan niyong mag-asawa. Mauulit ang nakaraan. Nanigas ako napahigpit ang hawak sa kamay ng asawa kong ramdam kong nanigas din. What do you mean? Mauulit ang nakaraan? Kabadong tanong nito kaya maging sina Kate ay natahimik na matamang nanonood at nakikinig sa amin 3. Dinampot nito ang huling card na napahinga ng malalim bago matamis na ngumiti sa amin. Pero kung mananaig sa puso niyo ang pagmamahalan niyo sa isa't isa, malalapasan niyo lahat ng unos na paparating sa buhay niyo mag-asawa at magkakaroon ng malaki at masayang pamilya. Nakahinga kami ng maluwag ni Leah. Napasinghap naman ang mga kaibigan nito at pinagtulungan na kaming itayo na nagkumahog mag-unahang magpahula. Ba't hindi pa kami tapos? Angal nito kaya niyakap ko na mula sa likod niya ikinatigil din niya. Hayaan mo na sila, honey. Bulong ko at iginiya itong paupo sa Celia. Natatawa namang napailing ang manghuhula sa inasta ng 5. Ako muna ate. Alamin mo ang hinaharap at nakaraan ko. Excited na bulalas ni Kate. Ngumiti at tumango ang Ali na muling binalasa ang baraha. Bakas ang kasabikan sa amin sa kung anong mababasa nito kay Kate. Pumili ka, iha. Anito na inilahad ang mga baraha kay Kate. Namilog ang mga mata namin ng pareho sa akin ang mga nabunot nito sa dami ng baraha. Death, Love, Fate. Una nitong dinampot ang unang barahang nabunot ni Kate na tila binabasa bago sununod ang palad ni Kate. Kamatayan,
May nakikita akong malagim na krimen sa iyong hinaharap. Naku, hindi na po bago sa amin ang ganyang patayan session, ate. Napalingon kami kay Jessica sa isinaad nito at nakatikim ng bato kina Karina, Danica, Erica at Leah. Sira ulo ko talaga. Asik ni Erica na ikinangiwi nito at napakamot sa ulo. Sorry na. Manahimik ka kayo. Ani Kate nang pinulot na ng Ali ang sunod na card at may matamis ng ngiti sa mga labing ikinasabik namin. Nakita mo na siya. Ang lalaki na katadhana sa'yo. OMG! I knew it! It's right. It's Charles, right? Shit, bibinyagan ko na talagang baby ko. Dapat talaga sinama ko siya dito eh. Buwisit nyo naman kasi. Bulalas nitong napapahampas pa sa lamesa kaya nabatukan ng 5 na ikinasubsob nito sa lamesa. Napabungiskis na lamang kami ng alis sa kakulitan ng mga ito. Ingudngud ko rin kayo eh. Asik nitong napaayos ng buhok na tumabing sa mukha. Gaga mo kasi. Ikaw na kaya manghula sa sarili mo. Natatuwang saad ni Danica na ikinatawa namin. Pero hindi rin biro ang mga kakaharapin nyo na lalaking nakalaan sa'yo, Iha. Marami ka pang matutuklasan sa pagkataon niyang ikababago ng buhay niya. Dagdag ng manghuhulang ikinatahimik namin. Dinampot na nito ang huling baraha at umaliwalas ang muka. Sa huli, ay kayo pa rin naman ang para sa isa't isa at mamumuhay kasama ang malaki at masayang bubuuin ninyong pamilya. Ayon dito, magkakaroon kayo ng quadruplets. Namilog ang mga mata namin sa isinaad nito. Unang nakabawi si Erica na napapairit at sinabunutan pa si Kate. OMG! Ako naman! Ako din po! Bulalas dito at tinira ng patayo si Kate na natutulalang napapapilig sa ulo. Parang hindi mag-sink in sa utak niya ang binasa sa kapalaran niyang umani ng kantsawan sa mga kaibigan. Muli ding binalasa at pinapili si Erica ng baraha kaya natahimik kami muli. Mystery, revenge, love. Sunod-sunod kaming napalunok sa mga nabunot nito. Maging ito'y natigilan at namutla. May binatang obsessed na umaaligid sa'yo, Iha. At misteryoso ang pagkatao. Po, bakit naman ang creepy ng hula mo sa akin? Napahagiki kami sa pagmamaktol nito sa pagbasa ng ales sa card at palad nito. Revenge. May maghihigante sa'yo na konektado sa binatang nahuhumaling sa'yo, Iha. Kaya mag-iingat ka sa bawat makakasalamuha mo. Babala pa nito bago dinampot ang panghuling baraha. Pero, tadhana ang magbabago ng paligid niyo. Napangangapa ang mga itong natulala kaya sumunod na hinila ni Jessica ito at naupo sa pwestong nilisan nito. Ako din po, ate. Ngumiti naman itong tumango at muling binalasa ang card at pinapili ng 3 si Jessica. Past, death, fate. Unang kinuha nito ang first card na past at hinawakan ang kamay ni Jessica. Tahimik lang kaming kitang nasasabik sa mababasa nito. May tinatakasan kang madilim sa nakaraan mong siyang manghahabol sa iyo sa hinaharap. Nagkatinginan kami sa isinaad nito. Namutla din si Jessica at sunod-sunod na napalunok. Kamatayan. Makakapatay ka para sa lalaking minamahal mo. Hindi na po bago yan, ate. Nalaka ang mga mata naming napalingon kay Kate na binatukan ni Erica at Danica. Tatawa-tawa lang naman itong napakamot. Pero may ibabalik ang tadhana sa iyo, Iha, na siyang nakadadahana sa iyo mula umpisa. Ang drama mo! Natatuwang kantsaw ni Karina at pabirong sinabunutan si Jessica na pinangilidan ng luha at napapalabing tumango-tango sa isinaad ng Ali. Okay, ako naman po. Excited nitong saad ng initian at tinanguan ng Ali. Mystery, suffer, love. May mystery kayong madidiscover ng mga kaibigan mo at kayo lang din ang makakaresolba ng konektado sa iyo at sa kanya. Anito na napalingon kay Kate na nanlaki ang mga matang napaturo pa sa sarili na ikinatango ng Ali. Hindi biro ang pagdadaanan mong pagtitiis dahil sa pag-ibig na ipaglalaban mo. Teka, bakit ang pangit naman po ng akin? Napabungis-ngis kami sa pagmamaktol nitong baka sa tono ang pagtatampo. Pero kapag nalagpasan nyo na lahat ng unos na darating sa inyo na lalaki na katadhana sa iyo, ay isang masaya at malaking pamilya naghihintay sa hinaharap mo, Iha. Napataki pa ito sa bibig at naluluhang ngumiti sa Ali kaya nabatukan din ni Danica.
Ang drama mo rin. Ako na nga. Saad nitong hinila na si Karina patayo. Siya na ang naupo. Forbidden. Revenge. Fate. Bawal na pag-ibig. Napahagalpak ng tawa ang 5 kaibigan nito sa pagbasa ng alis sa unang card nito at sa kanyang palad. Tumahimik na kayo. Walang nakakatawa ha? Asik nito sa 5 napatikom ng bibig na pigil-pigil ang pagtawa. Naiiling na rin akong natatawa sa mga ito. Paghihiganti. Yun ang dahilan niya. Kaya siya lalapit sa'yo. Bakit? Anong kasalanan ko sa taong to? Umiling naman ito at muling pinulot ang huling baraha. Pero babaguhin ng tadhana ang lahat sa inyo.